Hi guys and welcome back sa ating channel. So sa video na to, papakita ko sa inyo yung bagong bili natin na Kia Sonet LX manual transmission. And sasabihin ko rin sa inyo bakit nga ba manual transmission yung binili natin over the other variants. And of course, meron tayong mga napansin na mga medyo minor na mga issues lang dito sa ating unit. And ano nga ba yung ginawa natin para ma-address yung mga issues na yun? So, simulan natin dito sa headlight. So, itong headlight natin guys is maganda talaga siya, no? Pero, sa mga nagta-travel dyan, okay, sa mga medyo madalas sa mga expressways, mapapansin nyo hindi natin nilagyan dyan ng RFID. Okay, kasi sabi nung nagpapa-RFID, hindi raw pwede dito kasi nakalubog yung headlight natin. So, ang alternative, nilagay natin yung RFID dito sa may windshield. Okay, so yun yung unang-una nyo tatandaan guys. Next, dahil ito po ay LX manual transmission, mapapansin nyo itong gulong dito, akala nyo siya ay totoong mags. Okay, so hindi po yan totoong mags, yan po ay cover lang. Pero, kung titingnan nyo, halos parang wala siyang pinagkaiba dun sa dun sa mga mags ng higher variants. Pero kapag kinalog nyo ng konti, ayan o, kumakalog siya. Diba? So, yun yung isa sa mga masasabi natin na differences niya over the other variants. Pero para sa akin, it doesn't really matter. No? Kasi, importante dyan is maganda yung sasakyan at the same time, functional siya. And hindi naman natin masasabi na parang hubcap lang. Okay? Hindi siya halata. Next is, kung mapapansin nyo, ito pong repeater natin is nandito sa fender, sa malapit dito, no? Whereas dun sa ibang variants niya, dun sa higher variants niya, yun po ay nandito sa side mirror. So yung repeaters niya nasa side mirrors. Whereas dito is nandito nga kay LX manual transmission. Okay? Next, pasok tayo. Okay, so guys, mapapansin nyo dito sa sasakyan natin. Pasok kayo. Itong transmission natin, itong gear shift natin is manual transmission. So, mapapansin nyo, okay, meron siyang reverse, primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, hanggang sixta. Alright, so sa mga marurunong dyan na mag-manual transmission, magugustuhan nyo itong sasakyan na to dahil hanggang sixta siya. So, ibig sabihin, yung RPM niya, kapag medyo mabilis yung takbo natin is hindi ganun kataas. Isa pa sa mga napansin ko guys, no, sa mga ibang variants ni Kia Sonet ay letter D. Okay, itong manibela. Pero dito kay Kia Sonet LX manual transmission, kung mapapansin nyo, bilog siya. Okay? Yung iba kasi pa letter D eh. So yung binili natin na steering wheel cover dito sa Shopee, halos parang hindi siya kumasya ng maayos kasi nga pabilog ito, pabilog yung steering wheel ni Kia Sonet LX MT. Whereas yung mga higher variants ay pa letter D yung steering wheel niya. Dito naman tayo sa rear passenger seats, no? So mapapansin nyo, again, meron siyang rear air vents. So ito napaka-useful nito especially sa hot summer days. Ngayon gamit na gamit namin to, no? Napansin ko lang dito sa aircon ni Kia, kasi I've owned a lot of Kia cars before and now ito Kia pa rin tayo guys, no? Medyo in terms of yung air conditioning capability niya, hindi siya ganun kalamig as compared dun sa mga ibang brands, no? But I don't know, maybe that's just me. Pero as far as my observations are concerned, parang yun yung medyo downside ni Kia, yung aircon niya. But ang ginawa natin dyan is, of course, para hindi masyadong mahirapan yung air conditioning system natin, nilagyan natin ng mga tint na medyo dark. Ayan o, mapapansin nyo, halos parang dark dito sa mga gilid. And then medium lang dito sa harapan at saka sa likuran. Para yung visibility natin hindi masyadong maapektuhan. So yun yung ginawa natin, no, para matulungan din na hindi masyadong mahirapan yung natin, pampalamig natin. Meron tayong nilagay na mga tints. By the way guys, ito nga pala yung key fob ni Kia Sonet LX manual transmission, no. So wala siyang pinagkaiba dun sa mga ibang variants. So mapapansin nyo, meron siyang lock button, unlock button, at saka meron ditong
trunk release. So, i-hold mo raw siya and then magre-release na siya. Now, tinry natin siya dito. So, mapapansin nyo, kapag pinindot natin siya ng approximately 2 seconds, 1, 2, ayan o, iilaw siya, pero not necessarily na magre-release siya. So, tinatry ko siyang iganon, hindi pa rin naman siya nagre-release. So, kailangan mo pa rin siyang itaas. And then, ibaba mo. Pagka sarado mo na. So, I don't know, pero feeling ko walang use itong trunk hold or trunk open assist ni Kia Sonet LX manual transmission. Okay, so I think sa mga higher variants meron tong function, pero dito kay Kia Sonet LX manual transmission wala siyang use. Okay, by the way, isa rin sa mga napansin natin kay Kia Sonet LX manual transmission is, kung mapapansin nyo, naka-disc brake siya sa likod, at the same time naka-disc brake din siya sa harap. So ibig sabihin, yung stopping power or yung capability niya para patigilan yung sasakyan, especially sa mga emergency situations, ay malakas talaga. So ibig sabihin, sulit na tayo dito kay Kia Sonet. Okay guys, so ngayon tatry natin siyang i-test drive para malaman naman natin kung ano nga ba yung quality ng ride ni Kia Sonet. Okay guys, so makikita nyo meron siyang reverse camera. Malinaw din. Okay. So kapag ka nagre-reverse ka, hindi ka mahirapan. Napakalaking tulong yan. Okay. So as a manual transmission user, napakasarap gamitin itong manual transmission ni Kia Sonet. Okay. So we are now on the third gear. Nasa third gear na tayo guys, no? Napaka-smooth ng takbo. So, kung mapapansin nyo guys, dito merong indicator. Pakita mo. Meron siyang indicator. Ayan o. Kailangan mo nang mag-fifth. Pakita mo. Okay. So, in terms of comfort niya, no, masasabi ko na on par with the other cars in this segment na crossover, subcompact crossover. And in terms of the features, lamang to si Kia Sonet. Kasi sa ganitong price range, guys, isipin nyo, it's just around 780,000 pesos. Meron na siyang head unit na may Android Auto and Apple CarPlay. And then sa likod niya, meron siyang rear air vents. And then pinakita natin kanina, sa harap at saka sa likod, meron siyang disc brakes, di ba? Tapos bukod doon, nakita nyo naman yung forma ng sasakyan, talagang maganda. By the way guys, nandito tayo sa may part na malapit sa Tagaytay. Okay, so mapapansin nyo yung daan medyo paahon. Ang tanong is, mag-i-struggle ba to si Kia Sonet? As we're driving right now, masasabi kong hindi. Okay, we are 2 passengers here. And wala naman siyang karekla-reklamo yung engine niya, no? Malakas. Nasa 4th gear tayo, medyo ahon. It's okay. It doesn't struggle at all sa mga ahonan. Komportable lang tayo, guys. Komportable lang yung ride natin. By the way, guys, no, ito nga palang head unit ni Kia Sonet. Lahat ng variants bukod kay SX is ganito naman eh. Maganda talaga siya, guys, no? Napakabilis niyang mag-connect sa cellphone mo, Android Auto. Kasi wala naman akong iPhone. So Android Auto, na-testing ko na siya, napakabilis. Once na-open yung Bluetooth mo, magko-connect agad siya. And by the way, wireless nga pala to guys, no? Yung Android Auto and Apple CarPlay, wireless siya. So hindi mo na kailangang magsaksak dito sa mga ports ng hindi mo na kailangan magsaksak dyan ng cable. Okay, ang kailangan mo lang is i-open mo yung Bluetooth mo and magko-connect siya. Napakabilis. Okay, na-impress ako, no? Na-impress ako. I'm not an agent ni Kia. Baka sabihin nyo, pinopromote ko yung Kia just because. I'm not an agent. Okay, sila akong ordinaryong tao na nagbablog about dito sa car na to kay Kia Sonet. And
well, masasabi kong talagang maganda. In terms of the features, in terms of practicality, value for money, sulit na sulit ka na dito. Ka-price lang itong manual transmission guys, ka-price lang siya halos ng Toyota Wigo G. Pero kung ikukumpara natin yung dimensions, yung price, yung features, malayong malayo. Yung engine, di ba? Ayan. So nandito tayo sa may Patagaytay na to guys. Yan o. Chill lang tayo. We're on the 3rd gear. Medyo maaahon kasi to eh. Ayan o. So ano yung advice na bibigay ko sa inyo? Well, una sa lahat, kung naghahanap kayo ng first car or ng replacement na car na sulit naman, okay, if you're coming from a hatchback or from a sedan, masasabi ko na talagang sulit na kayo dito kay Kia Sonet. Okay? So I'm not here to promote the car just because this is the car that I bought. Nandito ako para sabihin sa inyo na this is a wise choice for a car. Okay, so I understand na marami sa atin yung gusto yung mga Japanese cars dahil syempre reliable sila, syempre dahil may pangalan na sila. But hey, Kia is a global brand as well. And kung magsa-search kayo sa mga websites like consumerreports.org, masasabi natin na si Kia ranks as one of the top 5 in terms of reliability. Okay, so hindi nagpapahuli si Kia. So again, if you're considering buying a car, this is a nice option to consider. Ayun lang guys, I hope marami kayong natutunan sa video na to. See you on our next vlog. Thank you so much. Please subscribe.